Tara mga pamangkin, biyahe tayo. Layunin ko, hanapin at tuklasin ang mga pambihirang sarap ng mga pagkain dito sa loob o labas man ng Pilipinas. Unti-untiin natin sila. Pansit, napakaraming klase nito. Usually, nakabase sa kung paano gawin yung noodles, paano lutuin at kung saan nanggaling at sa mga ingredients nito. Usually, sineserve ito na may kalamansi. Ang pansit ay inintroduce ng mga Chinong imigrante sa atin hanggang sa naging lokal na lutuin dito sa ating bansa. Maraming klase ng pansit tulad na lang ng kanton, bihon, miki, sotanghon, odong, miswa at marami pang iba. Pero sa episode na to, puntahan natin ang nagsaserve ng batil patong na authentic galing ng Tuguegarao. Ultimo mga condiments galing ng Tugi. Tito John po. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Anteryo Soriano Highway, yung kalye o kalsadang highway na nakikita nyo. At andito pa rin tayo sa Maytan sa Cavite at para tikman yung authentic na Nico's Tuguegarao's Best Pansit Batil Patong at sama mo na dyan yung Pansit Kabagan. At pati na rin yung longganisang galing ng Tuguegarao at nakausap natin sila. Although 3 months pa lang etong pwesto nila rito dahil 6 months ando doon sila sa may subdivision. Pero ngayon, nagkaroon na sila ng pwesto. Siyempre, ang Tito Jom yung suportahan natin yung mga lokal na nagsisimula o yung mga malalaking business na kainan. At para makapag-content at ipakita na rin sa mga pamangkin natin na nanonood. Tansa, Cavite naman, yung ating pwesto ngayong araw na to. Tapos next week balik tayo ng Laguna. Tikman muna natin yung Pansit Batil Patong at Pansit Kabagan. Ito ang maganda dyan. Yung kusinero nila galing din Tuguegarao. Yung may-ari Tuguegarao din mismo. Tapos yung mga gamit nila na condiments, sangkap, noodles, lahat, plato, kutsara, lahat galing ng Tuguegarao. So alamin natin at ating tikman kung talaga mga bang lehitimong Pansit Batil Patong ng Tuguegarao yung ipapatikim sa atin at isama mo na dyan yung Pansit sa Kabagan at pati na rin yung Tuguegarao na longganisa kasi nga maraming kinikwento sa akin na yung longganisa ng Tuguegarao ay more on garlic naman tapos kasi yung yung longganisa ng Imus manamis-namis kasi sa atin, sa Maynila, ang longganisa natin, maraming klase na rin longganisa sa Maynila Usually, giniling-giniling na may taba-taba. Usually, yung pagluto niyan, pinapakuluan mismo muna sa tubig. Yung iba naman, rectam prito na. So, alamin natin kung ano nga ba yung Tuguegarao, longganisa, at pati na rin yung Pansit Batil Patong. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga condiments na galing pa mismo sa Tuguegarao. Let's go, mga pamangkin! Yun! Sakto mga pamangkin. Siyempre, itong in-offer sa atin o yung sinerve sa atin, ito yung overload na Tuguegarao's Pansit Batil Patong. Ang sinabi sa akin ng mga taga Tuguegarao dito, ito pala yung batil, itong sabaw. Sarap. Anli pala to. Anli to dito. Kung ito yung batil, ito naman yung patong. Yung itlog, syempre, yung sunny side up na itlog. Tapos, syempre, yung pansit itself, galing din ng Tuguegarao yung noodles. So, pansit, batil, patong. Ganon. Ngayon, para maging authentic to, syempre, kailangan lahat galing ng Tuguegarao. Ultimo, yung toyo nila. Yun. So, kung ano yung makikita mo sa Tuguegarao na toyo, na ganito, ito rin daw yung makikita mo. Pati na rin yung suka. Yung suka nila, yung dark tea gaya ng common sa atin sa Maynila. So, ito yun.
Tapos syempre may homemade din silang chili. At saka yung, syempre hindi mawawala sa mga pansit batil patong yung mga ganitong sibuyas. May Bombay. Tapos, grabe. 249. Overload. Ganito ang serving na regular ha. Ayan ha, baka mamaya may mga umiyak na naman na vlog na ano dyan. Ganito kadami. 249. So meron ka ng lechong kawali, chorizo, onion leek, syempre. Tapos ito yung ano, mamaya papakita natin din yung tugigaraws na longganisa. Tugigaraw. Yung homemade din yung kanilang lumpia. Chicharong bulaklak, syempre hindi na yan. Tapos ito, chorizo, onion leeks, tapos syempre may carabao meat, may toge, may pansit. Tikiman time na, syempre. Ang lagay, patumpik-tumpik pa tayo rito. Yung chili sauce, lagay natin dito. Gusto ko to eh. Halo natin sa batil. Yun, so batil. Again ha, ito yung batil, yung sabaw na yan. Tapos, anli din yan. Anli din itong sibuyas, pwede kang makingay, sir, no? Ang sinabi sa akin ni sir, since na maalat na yung pansit o yung noodle, syempre lahat naman ng pansit maalat na yun. Ang style sa pagtimpla ng toyo sa kanong suka, ganito yung ratio. Parang mas marami yung suka, onti lang yung toyo kasi nga maalat na yung ano eh. So ganun ang gagawin natin ngayon. Syempre pataka muna natin ng kalamansi. Konting toyo, maraming suka. Tikman nga natin yung ano. Tikman nga natin yung suka at saka toyo ng ano, ng tugigaraw para malaman natin yung difference nung toyo ng tugigaraw sa toyo natin dito sa Maynila. Doon maliban pa sa mga toyo ng mga asawa niyo. Manghang-anghang. Yung patil, nilagyan natin ng chili. Tikman natin konti lang yung toyo. May toyo condiments, ultimo condiments dito sa Nikos Tugigaraws Best. Authentic galing Tugigaraw. Tikman natin yung toyo. Tapang. Mas matapang pala to sa regular, no? Harap, yung suka. Ito suka, nakakainom tayo nito. Uy, pwede pala yun, no? Sarap. Para manamis-namis siya. Ibang klase yung toyo, no? Pero hindi, may mga ganitong toyo din sa ano eh. Ay, ano eh, suka sa mga iba-ibang lugar eh. Yung dark ang kulay, no? Hindi siya puti. Siyempre, maasim. Pero manamis-namis. Ewan ko sa inyo, mga pamangkin na. Pero kasi ako, gusto ko yung maanghang. Kaya, mas tumarap sa akin lalo na pagka may chili sauce. Grabe. Para parang egg drop, no? Sarap. Yung pinaka-plot niya rin, nakalabaw yung Ah, yun ang ano. ginagamit na naman. Parang yun ang stock, no? Tapos lalagyan na lang ng ano. Oh. Naka-stock soup na rin syempre. Tapos yung mga laman loob ng carabao. Sarap, grabe. Ito, homemade din to. Ang cute to. Na? Sarap. Hindi man namis-namis. Nadali na siya rin gusto ko, ah. Grabe, ang dami, oh. Pero yung itlog, gaganon talaga. Opo, yung coaching. Yung poached egg, ihahalo mo talaga doon sa ano. Ang ganda ng design, eh. Oh, ang ganda ng plating. Nakita nyo pa kanina doon sa picture. Tikman ko muna to. Itong lechon, syempre hindi na to homemade. Kumbaga, luto-luto na lang to. Galing sa palengke, syempre. Hop. Hop. Okay. Tikman na natin yung pansit batil papong. Huwag natin yung pagkain niya with sibuyas.
So, partition lang. Huwag nyo ihahalo yung sibuyas doon sa buong pansit. So, kunyari, ganyan lang. Tanggalin na natin yung puto ng kalamansi. Tapos yan. Kita nyo ba yan? Mga pamangkin. Grabe. Pansit batil patong. Cheers! Oh. The best? Isa pa. Sobrang dami ng serving ng overload. Pwede pang 2 tao. Pero feeling ko kaya ko siya ubusin. Pero wag lang yung mga sahog. Hindi ko kaya ang mga chicharon, yung mga malalaki. Sarap ng sabaw. Siyempre, ito nga. Sarap ng sabaw. Sarap ng batil. Mga pamangkin sa pansit, siyempre merong toge, meron yung Carabao meat. Tapos yung overload, ando dun lahat ng sahog. Including the chorizo, chicharon bulaklak, tatanong pa, yung lumpia, lechong kawali, onion leeks, no? Grabe yun. Ito masarap. Tapos lalagyan mo ng konting chili. So yun yung overload niya. Sir, yung yung regular price magkano? 139 po. Yung hindi overload. O, ang Tapos, ano naman doon, same lang din dami ng noodles po. Same lang din. Tapos, nag-iiba lang doon sa sahog. parati, toge. Ibig ganun din kadami. Opo, ganun sa karami. Tapos ang sunod doon, overload na. So dalawa pala yung pagpipilian. Isang regular, isang overload. Pero pwede rin po silang mag-customize na nila. Ng mga i-add nila. Mamimili mo lang po sila. Okay. Pwede pala yun, make your own overload. So pagka umorder ka ng yung regular na 139, Kung lang ganisa rin gusto nila, pwede lang. add ka na lang. Okay. Meron kasi mga ayaw naman ng chicharon. Ayaw ng atay, ayaw ng Ito po, chicharon nila bulaklak. kasi makakahit sila eh. Ng Mga 40 pesos. Makakasave din Meron sila. din kami nakapa-customize. Ayaw nila ng gulay. O meat lang. Oo nga. Kahit anong request, kaya namin yan. Tama, ganun. Halimbawa, kumakain sila, tapos nag-request yung gusto, yung Mr. DJ sa radyo, pwede yun. Hindi, itong kagandahan doon. Bihira yung ganito kasi karamihan, kung ano yung sa-serve sa'yo, yun na. Kaya So, yung... pag sinabi make your own, pwede ka umorder ng regular na pansit batil patong, tapos pipili ka na lang kung ano yung gusto mong ilagay. Halimbawa, puro chorizo lang. Pwede naman, mag-a-add ka nga lang, syempre. Kung ayaw mo na may gulay o ayaw mo ng itlog, pwede naman. Yun pala yun. Mas maganda kasi mas ano sa kanila sa mga tao. Oo, iba kasi may ayaw eh. Pag iba kasi pag tinag-ganon eh. Assista kung ano yung ano, yun lang siya. Oo nga, ito, pwedeng mag-request, pwede magtanggal, pwede magdagdag. Kahit ano sa'yo na gusto mong ano, special snack. Sarap oh. Sarap no? Kahit na kayo. Delicious. Mga pamangkin, eto naman yung longganisa ng Tugigaraw. Magkano to? Paano yung lugar na 80? 180 po, 10 isang pack, 10 pieces. Pag binili gano'n, Pero pag yung luto, 20 po sa isa. 20 pesos isa. Single. Okay. Pero magkano yung 10? Yung isang pack po namin 180. 180, sampak, 10 piraso. Tapos pagka bumili ka dito, 20 pesos. 20 pesos. Pero usually kasi kasama na siya doon sa sa overload. Okay. Add-ons kasi siya. Pero tikman na rin natin. Ang sinabi kasi ni Sir, hindi daw nilalagyan ng suka, no? Dahil nga malasa na yung longganisa ng Tugigaraw. Tikman muna natin. Hindi nasanay kasi tayo ng yung mga Tagalog, longganisa. Lalagyan ng suka. Yeah. O para magtalo yung tamis. Okay, tikman muna natin nung nung walang sausawan. Longganisang Tugigaraw. Garlic nga, no? Sarap. Ang sarap. Garlic nga. Ito nga yun. Naalala ko na. Although may gumagawa na nito sa sa Maynila eh. Pero iba yung lasa ng Ano to, inaangkat niya pa talaga ako. Sarap.
Kung ano, hindi mo siya lalagyan ng suka. No? Garlic talaga siya. Sarap. Bibili ako nito. Ang pagluto, papakuluan mo na sa onting tubig. Tapos tutusukin. Tapos saka mo siya ngayon ipiprito. Igigisa mo dyan sa sarili niyang mantika. Ay, hindi ka na magmamantika. Ito ibig sabihin, mantika niya to. Ah. So pagka nilagyan mo ng onting tubig, pag binutas mo, kailangan matuyo. Lalabas ko po yung ano niya. Ah, lalabas na yung mantika, yun na yung magigisa sa sarili niya. Sabi ko, isa lang ako eh. Sabi ko, isa lang kakainin ko eh. Dahil nga mataas ang sugar. Sir, pwede makain niya, sir. Sarap nung ano. Ito, ano, homemade na. Sarap. Tapos, balik tayo sa pansit. Kasi, humingi ako nung sibuyas. Eh, alam niyo naman ng tito niyo, pagka ano eh, konting suka, mayroon tayo sa sibuyas. Maraming suka. Ang kain by partition, ha? Partition. Ganun, no? Ganyan karaming suka. Tapos, hahalo mo ng ganun. Grabe. Sulit. Sulit sa 149. Hindi ko maubos, oh. Feeling ko good for sharing talaga siya. Pagka may jowa, mag-asawa,